Mga pasahero, mangyaring isuot ang inyong seatbelt. Malapit nang lumipad ang eroplano. Flight 313, bawal lumipad. Bawal lumipad. Kapitan, anong nangyayari? May isang mahalagang tao daw na babalik sa Dacia. Hindi pa sigurado kung anong flight, pansamantalang itinigil ang lahat ng lipad. Hihintayin lang nila na sumakay yung tao na yun. Ano? Malugod na pagbati sa pag-akyat ng Judge. Uwi lang naman ako, di na kailangan ng malaking paghahanda. Judge! Kailangan mo ba talagang umalis? Kung di mabubunyag sa loob ng 3 buwan na umalis ako, hindi makakagalaw ng basta-basta ang DTA Marines. Babalakid ako sa Daxia para protektahan ang pamilya ni Kuya. At para imbestigahan kung sino ang pumatay sa kanya. Kapag nahuli ko na, babalik ako. Pero, Sasakay na ako, umalis na kayo kasama ang mga tauhan. Harlem, Judge. Siya kaya yung dahilan kung bakit itinigil ang lahat ng flight. Mukhang hindi naman siya ganon kaimportante, ang landi ng itsura. Sir, bakit ngayon ka lang sumakay? Tumunta na po kayo sa upuan, malapit nang lumipad ang eroplano. Sir, ito po ang upuan ninyo. Tulungan ko po kayong ilagay ang bag ninyo. Surprise bonus ba ito ng airline nyo? Pasensya na po sir, aksidente lang ito. Di ba karamihan ng magagandang bagay ay nagmumula sa aksidente? Wala naman akong problema. Nasa flight pa uwi. May ganitong perfect encounter. Sir, pakirespeto naman po. Kung ganyan pa rin, tatawag na ako ng tulong. Tumino ka. Dumapa diyan. Panahon pa ng mga lolo natin yang paghijak na yan. Tumigil ka sa kakadaldal. Tumayo kan ga. Gumulong ka sa isle at dumapa. Marami nang nagtutok ng baril sa akin. Alam mo kung ano nang nangyari sa kanila? PMO. Ha? Tio Cabello Milto? Di yan importante. Mas maghula na lang tayo kung heads o tails itong barya. Isang pitsa ng pilak, buhay ay papel, pagsalba o pagsawi, tatluhan ang hatol. Ikaf ang Lieder NG merken Ari Group, si Judge Xiao Xian? Hulaan na. Bilisan nyo. Talian nyo kami ng mga kasama ko. Ano PA ang hinihintay Montag? Bilis, kung hindi ay babarilin kita. Zik Xiao. Tingnan mo, tinali na namin ang aming sarili. Young Barrier MO. Malinaw pa ang mga mata mo, humanap ka ng lugar na mahiga. Pagbaba ng eroplano, magpakusa ka na. Pagbaba ng eroplano, agad kaming magpapakusa, basta huwag lang sa kamay mo. Kahit ilang taon kaming makulong, okay lang. Tara. Gusto mo ng isang baso? Hindi na, salamat. Maganda. Kung magbabago ang isip mo, pwede kang bumalik sa akin. Dahil ilang oras pa ang bayahe pa uwi. Kung matulog ako sa ibang lalaki, ang kasunduang pag-asawa ng pamilya ay hindi na matutupad. Siguro, ang lalaking tulad niya, ang karapat dapat sa aking unang pagkakataon. Ang bilis mong nagbago ng isip. Hindi mo ba sinabi, gusto mo ng perpektong pagkikita? Sa tingin ko, magandang idea ito.
Maganda. Hindi ko pa alam ano ang pangalan mo. Ay. Ang babaeng ito. Dito ba ang interview para sa bodyguard? Ikaf. Oy, kilala kita. Pero ilang taon na ang nakalipas, malaki na talaga ang pinagbago mo. Pero ang ganitong klaseng bra na may steel wire, hindi maganda sa katawan. Mas mabuting palitan mo ito. Ikaw, tumahimik ka. Ano bang pakialam mo sa suot ko? Mukhang tama ang desisyon kong iwan ka. Nasa corporation na ako. Bilang HR manager. Ikaf. Nag-apply ka lang bilang bodyguard. Congratulations sa'yo. Nasaan ang resume mo? Wala kang resume. Hindi ka ba nag-abroad at namulot lang ng basura ng ilang taon? Sige na. Ayon sa proseso, ano ang mga nakaraang trabaho mo? Wala naman masyadong espesyal. Nagprotekta lang ng mga presidente sa ibang bansa. Nag-assassinate ng ilang drug lord, ganon. Shoution. Huwag mong isipin na dahil ex-boyfriend kita, may favoritismo ako sa'yo. Ngayon, ako ay kumakatawan sa corporation. Kung ganito ka, wala akong magagawa kundi ipapaalis ka. Wukian, mayroon bang angkop na tao? Ito ba ang nobya ng pangalawa? Ang ganda nga. Sabay-sabay natin siyang durugin. Puntahan mo siya. Pasensya, baliktad. Kung hindi lang sa steel wire ng bra, hindi talaga mapipigilan ang bala. Pero huwag kang sumigaw na parang pinapatay na baboy, hindi naman bago ito. Val ang giya ka. Hoy, tandaan mong palitan, hindi talaga ito healthy. Ngayon, pumasa na ba ako sa interview? Sino ka talaga? May ganitong kakayahan pero nag-a-apply pa bilang bodyguard. Bago siya mawala, sinabihan ako ni Yefeng na protektahan ang kanyang pamilya. Si Yefeng ay aking kuya at ikaw. Ang kanyang nobya, kaya sa totoo lang. Dapat kitang tawaging manang. Sa palagay mo, dapat ba akong maniwala? Hoy, anong ginagawa mo? Ibaba mo ako. Hoy, bitawan mo ako. Hindi mo ba sinabing manang kita? Paano mo nagawang gawin ito sa iyong manang? Tigil na! Ako ang nagligtas sa'yo, pero pinagdududahan mo pa rin ako. Ito ay aral para sa'yo. Hoy, Talagang kakaibang lason mula sa kanluran. Buti na lang ako ang nakakita, kung hindi, paano ka? Hindi mo alam. tao! Tulong! Hulihin siya! Dalhin sa presinto! Hoy, teka. Tinutulungan kita, bakit hindi mo maintindihan? Walang hiya ka! Sige na! Tigil. Nanay, siya! Alam ka una, lumabas ka muna. Dalhin ninyo ang mga ito. Si Lichumi ng pamilya Ye,
nakikipagkita sa hukom. Ikaw ang ina ng aking kuya, bakit ka luluhod sa akin? Isang karangalan para kay Xiaofeng na makilala ang hukom. Swerte Nia. Bilang kinatawan ng pamilya Ye, hindi ako pwedeng hindi rumerespeto sa iyo. Maari mo bang sabihin sa akin? Paano namatay si Xiaofeng? Kuya, tibayan mo. May traitor. Ang badge na ito, taga-launching. Kuya, ipapangako ko, babayaran nila ito ng dugo. Hindi nila pababayaan ang pamilya Ye. Zan lang. Tulungan mong protektahan ang negosyo ng pamilya Ye. May asawa pa ako na hindi pa napapakasalan. Kailangan mong kunin ang pagkatao ko. Para pakasalan siya, ganun lang natin mapipigilan ang mga nakatutok na mata. S.A. Kanya. Kuya, isusumpa ko ang buhay ko para protektahan ang pamilya Ye. Pero, hindi ko kaya to. Tol? Kung walang legal na papel, hindi ko kayang ipagtanggol. Pakiusap, kuya. Hayaan mo akong mahimlay ng matahimik. Kuya. Payag ako. Kuya. Pinili ni Xiaofeng tong landas na to. Ang buhay ay nasa kamay ng tadhana. Pero, ukom. Tawagin mo na lang akong si Ocean. Xiaotian. Pwede ba akong makius up? Pwede mo tateng palitan si Xiaofeng. At makiusap kay King Yue na magkaroon ng tagapagmana ang pamilya Ye. Ito. Ngayong wala na si Xiaofeng. Nakatutok ang pamilya Zhao sa akin. Si Zhao King, ang panganay ng Zhao. Nagbabanta pang sa pilitang pakasalan si King Yue. Kung walang magpapatuloy sa pamilya Ye. Lalapitan tayo ng mga pamilyang nakaabang. Ang minana ng pamilya Ye sa ilang henerasyon, hindi pwedeng mawala sa kamay ko. Hukom, pakiusap. Bago umalis si Xiaofeng, may sinabi na siya. Pero ang pagpapatuloy ng lahi, nakadepende pa rin sa kagustuhan ni ate. Kakausapin Kaosi King Yue. Basta payak kalang. Xiaofeng. Ito na ba yung huling plano Montag? Hui, ate Yi. Sabi ni Mama, may darating na bodyguard sa bahay. Sabi ang pogida. Nga, palagi mo namang gustong. Tokason ang arranged marriage. Kung gwapo talaga yung bodyguard. Baka pwede mo siyang iseduce. Pag ganun, siguradong mawawala na yung arranged marriage mo. Makakauwi ka na. Ang sama ng mga payo mo. Ano? Sa tingin mo ba matagal na akong nakatira sa inyo? Gusto mo na akong palisin? Hindi naman, ikaw ang asawa ng kuya ko. At pinakamatalik kong kaibigan. Isa ka pang maganda. Masaya ako kung mananatili ka sa bahay namin habang buhay. Aray. Sister Xiaolu, tama ba ako, ha? Siguro. S.A. Toto lang. May naging lalaki na ako. Ano, Toto ba, gwapo ba, malakas ba? Sakto lang. Sisi, sinabi ko na sa iyo, may bisita tayo. Nakapayama ka pa. Ito si Judge. Xiaotian, capitid in Kuya Mo. Ngayon, siya ang bahala sa pangangalaga sa atin. Kumusta kayo? Ikaw. Wow. Ikaw ang bagong bodyguard namin, ang gwapo mo, halika. Upo ka, upo ka. Ganda. May ano ba sa mukha ko? Vala. Tita Sissy, inaantok na ako. Matutulog na muna ako. Matutulog na rin ako. Sister Yi, anong nangyari sa iyo? Xiaolu, magtimpla ka ng tsa, aray, sage. Mr. Xiao.
Ang bango ng tsaa. Masaya ako kung nagustuhan mo, Marciao. Interesting. Ang pamilya Ye maraming nagmamatyan. Pumasok sa loob ng pamilya Ye pero hindi nagmamadaling kumilos mukhang. Malaki ang bala. Nanay, uwi na ako. Bakit ka nasa bahay namin? Pinapunta ako ng biyenan mo. Nanay, bakit mo siya dinala dito? Lalaki siya. Aray. Siege na. Kingyur, misunderstanding lang ito. Kapatizia nix yaufeng. Nandito siya para protektahan tayo. Sino ang nangangailangan ng proteksyon niya? Kinyoy, may hihilingin ako sa iyo. Nanay, hindi pwede. Nanay, sabihin mo na lang. Gagawin ko. Gusto ko magkaroon ka ng anak kay Xiao Chan. Para may magmana sa pamilya Nanay, ano nang sinasabi mo? Wala na si Xiao Feng. Ngayon, ang pamilya Zhao ay patuloy na nagpupush. At SA likid. Hindi mo alam kung ilan ang nakatingin sa pamilya, yun na parang masarap na pagkain. Basta't mapatunayan na may tagapagmana ang pamilya mapapanatili ang sitwasyon. Kingyur. Nakikiusap ako sa'yo. Heis, Ako et Zia. Dapat mula noon, estranghero na lang kami sa isa't isa. Bakit ito tulad ng pagkakataon? Kung papasok ka, pasok ka na. Kung hindi, matutulog na ako. huwag kang magkunwari, tinatawag mo akong ate. Pero gusto mo rin akong matulog kasama mo. Sa puso mo ngayon, sigurado akong masaya ka. Una, hindi ako interesado. Pangalawa, hindi lang damit pati gamit sa paglilinis ay nilason. Ang baho ng lason sa katawan ko. Anong gagawin mo? Si Ocean, nababaliw ka na. Ang lason na ito, kahit hidden, madali lang linisin. Kailangan ng banlawan ng tubig. Ah, Pero may damit ka, hindi malilinis ng maayos. Ikaw ba ang maghubad o ako? may pinagkaiba ba? Pareho lang naman, kailangan mong maghubad. Hintayin mo. Ano to? Kung hindi ko suot ang damit na to, hindi mo ako makikilala, di ba? O kaya naman, ang nangyari noon. Wala kang kahit anong alaala sa akin? Hindi ba't sinabi mo? Iyon lang ay isang magandang pagkikita para sa ating dalawa. Hindi tayo magkasintahan. Kahit noon pa man. Hindi natin alam ang pangalan ng isa't isa. Pumunta ako rito para maging bodyguard, protektahan ang pamilya Ye. Yun lang. On cute mo. Anong gagawin mo? Noon, masyadong maikli ang oras, kaya hindi mo ako naalala. Ngayon, gagawin kong hindi mo ako malilimutan habang buhay. Ngayon. Ikukulong kita, huwag kang gagalaw. Kung hindi, sasabihin ko kay Kinyo na natulog ka sa kaibigan niya. Hello, magandang umaga. Walang hiya, cute. Nakita mo kagabi na pilitan lang ako. Ako ang biktima at dapat alalahanin mo kung sino ang nagbigay ng lason sa'yo. Gusto ng Zhou ang Ye. Gusto ako ni Zhou King. Basta buhay tayo, may halaga tayo sa kanila. Kung may lason, gawa-gawa mo lang yan. Kung ang zoo at ang naglason,
Hindi magkaalyado. Mag-imbento ka pa. Inaasam ang hipag, hindi ka ba natatakot na sa panaginip? Dalawin ka ni Efeng. Tinapay lang, hindi ka ba mabubulunan? Bago mamatay si kuya, pinapakasal niya ako sa'yo. Kung hindi sa lola, hindi ako papayag. Hipag, pupunta ka ba para makipag-usap sa Zhao? Si Zhao King, matagal na tayong binabantayan. Delikado talaga ito, pero kung sakali. Makakahingi ako ng tulong sa pamilya, mas mabuti na. Mapagalitan lang ako ni tatay. Na-check na, wala naman problema. Sa tingin mo, may bomba ba sa sasakyan? Kailan ka sumakay? Sino ang nagpayag sa'yo? Kailangan kitang protektahan, kaya sumunod ako. Lalaki, bumaba ka. Ano, sira ang preno? Parang, kahit anong piga ko sa preno, walang epekto. Ano gagawin? Babanggain na. Bitawan mo ako. Huwag kang gumalaw, sira talaga ang preno hanggang sa makarating tayo ng ligtas. Kailangan natin manatili sa ganitong posisyon. At kailangan magtulungan. Aray, Handa ka na, magbebusina na ako. Sia Ocean, nakakainis ka, bitawan mo ako. Ingat, may sasakyan na naman. Aray, bitawan mo ako. Sia Ocean, ikaw. Ano ba? Ako ang nagligtas sa'yo kanina. Hindi ko kailangan. Nakaligtas ka, walang pasasalamat, tapos galit ka pa sa akin. Kung ulitin mo to, dito mismo kita papaluin hanggang sumuko ka. Huwag. Ano ba ginagawa nila? Walang hiya ka. Ang babaeng ito, Ginoong Zhao. Oi Chingwe, ano, ikaw ba? Naisip ka una. Pumayag ka ng pakasal sa akin. Zhu, huwag kang biro. Narito ako ngayon. Para talagang kausapin ka tungkol sa nakaraang. Napagkasundo ang kolaborasyon ng aking dalawang pamilya. Ah, ito ang kontrata. Tingnan mo. Hindi na kailangan. Zhu, ano ang ibig mong sabihin? Ano ang ibig kong sabihin? Sinabi ko na sa iyo noon pa, ang kontratang ito. Maliban kung pakakasalan mo ako. Kung hindi, huwag na nating pag-usapan. Impossible. Asawa ako ng pamilyang Ye. May asawa na ako. Huwag mo nang dagdagan ng walang kwentang usapan. Si Yifeng ay patay na. Hindi ka pa man lang nakakapasok sa pamilya. Gusto ko ang tulad mo, babaeng hindi pa nakakapasok sa pamilya. Zhu, impossible ito. Hindi man lang maayos ang suot mo. Hindi ba sinadya mong akitin ako? Huwag kang magpakasanto. Zhu, nagkakamali ka, ito ay. Hindi ko alintana kung pagkakamali man o hindi. Huling babala ko sa iyo. Ang pamilya ninyong Ye ay nasa bingit na ng pagbagsak. Tanging sa pamamagitan ng pagpapakasal sa akin, makakamit ninyo ang pag-asa. Ibigay ang lahat ng pamilyang Ye sa akin. Ang pamilyang Zhao ang mag-ayos. Upang mailigtas ang inyong buhay. Dati ay binibigyan kita ng panahon, ngunit ngayon, malaki na rin ang pressure sa akin. Zugurin Zia. Zhu, ano ang ginagawa mo? Kailangan mo pa bang itanong? Dahil narito ka na, huwag ka nang umalis. Ngayong araw na ito, gagawin na natin ang dapat gawin. Zhu, bitawan mo ako. Hey! Babaeng walang utang na loob. Binigyan pa kita ng pagkakataon. Ngunit mukhang hindi na kailangan. Ngayong Araf, dito ko na gagawin sa iyo. Huwag. Tito Zhang, tulungan mo ako. Ang aking ama at ikaw ay matagal ng magkaibigan. Tito Liu. Sugurin siya, pigilan ninyo. Hubarin ang damit ng babaeng ito. Ngayon ay masaya ako, kaya siya ang gagamitin para sa team building. Ngunit, pagkatapos kong matapos, kayong lahat ay susunod sa akin. Zuempre. Mabuhay ang binata. Susunod kami sa binata. Ikaw talaga, huwag kang mag-alala, sandali lang tapusin ko lang to. Ikaf ang una.
Huwag, bitawan mo ako. Si MS Lin, ang kilalang biyenan ng pamilya Yi. Ang ganda-ganda mo, huwag kang mag-alala, gagaanan ka namin. Huwag mo akong hawakan. Huwag mo akong hawakan, bitawan mo ako. Sa harap ni Zhao Xiao, wala kang magagawa. Kung ayaw mong mamatay, lumuhod ka na ngayon. Pasensya na. Ako lang ang pwedeng mang-api sa hipag ko. Xiao Xian, tumigil ka na, malaking gulo ito. Bilisan mo. Tumakbo? Saan ka pupunta? Zugot! Segsh, Linkinyoy, humanap ka lang ng lalaki. Tapos magmamalaki ka sa akin? Hindi mo kaya si Suking, ako na bahala. Huwag kang magsalita. Zuking, ikaw ang unang sumira sa kasunduan. At kanina, gusto mo pa akong ihiya sa harap ng lahat. Kaya naging ganito ang sitwasyon, kaya hayaan mo kaming umalis. Sige, ganito na lang. Sumayaw ka ng striptease ngayon din. Pwede kong pagbigyan na hayaan kayong umalis. Zhu Xiao, hindi nakakatawa ang biro mo. Mukha ba akong nagbibiro? Lumuhod ka, humingi ka ng tawad. Hala! Ano ang sinabi mo? Sabi ko, lumuhod ka at humingi ng tawad. Ha ha ha, Lin King Yue. Magaling ang lalaking hinanap mo. Naglakas loob kang ipaluhod ako at humingi ng tawad. Gutom ka ba't nawala sa sarili? Mukhang masaya ka, tara, maglaro tayo. Ano sa palagay mo? Hulaan natin kung ano ito, heads o tails. Kung heads, bibigyan kita ng pagkakataong humingi ng tawad. Pero kung tails, Heads o tails pa? Hulaan ka o. Xiao Shen, ay tails. Ang galing mo. Boss. Hoy, Gite, ano pang hinihintay mo? Ilabas mo na ako. Bulak ba kayo? Nazaktan mata kao. Hala, napunta sa bibig ko. Hala, bilis, zaluhin montag ako, aray. Nakakakahiya talaga. Deserve mo yan. Cute. Marunong ka ng kung fu? Magaling ka? Sige, meron din ako. Hoy, ipatawag mo si Guan ngayon. Bobby, alam mo ba kung sino ang tinatawag ko? Ang kasalukuyang martial arts master, ang supling ng pamilya Guan. Hintayin mo ang iyong katapusan. Xiao Shen, habang wala pa ang martial arts master na ito. Umalis ka na, haharangin ko siya. Alis? Ayo ba ay makakaalis? Zugurin ninyo sila. Sige na, umalis na kayo, mahirap mabuhay. Napakalaki ng loob. Guan, dumating ka na. Ito ba ang supling ng pamilya Guan? Talagang karapat-dapat maging martial arts master ngayon. Ang tabak na ito ay siguro may bigat na 100 kilo. Huwag kang magsalita ng walang alam. Ito ay minana ng pamilya Guan, ang Green Dragon Crescent Plate. May bigat na 888 kilo. Noong una, may utang na loob ako sa pamilya Zhao. Ngayon, tutulungan kita na tapusin siya, bilang bayad sa utang na iyon.
Bata, ikaw bang lalapit para sa iyong katapusan? O ako ang kikilos? Si Ocean, tumakbo na tayo. Ang pagtakbo ay nakakapagod, magpahinga na lang tayo dito. Bata, ang Tapong Montag. Alam mo ba, sa loob ng isang buwan, nagwagi ako sa laban sa 3 bundok, 6 na sekta, at 12 paaralan. Magaling ka, maaari kang maging isang kusinero sa ilalim ko. Bobby, ngayon ay sigurado ang iyong katapusan. Bobby, sa mukha ng martial arts master, nakikita ko ang galit. Parang nakikita ko na ang iyong katawan na pinagputol-putol. Guan, pakiusap, gamitin mo ang iyong tabak. Ang bata ay napakalaki ng loob. Pakiusap, isang hiwalang para sa kanya. Sayang ang aking Green Dragon Crescent Blade. Ngayon, pugutan ko ang ulo mo. Walang kwentang tao. Ang dami ninyong satsat. Magtataas pa ako ng isang baso, itatabi ko ang leg mo. Samantalahin mo ang pagkakataon. Napakalaki ng loob. Hinahamak Montag ako. Ang Crescent Blade ay malamig tulad ng yelo. Ang lakas ay parang kulog. Si Ocean. Ito. Paano ito nangyari? Ang martial saint ng pamilya Guan, ganyan lang pala. Ha ha ha. Akala ka UBA ang galing-galing Montag. Hindi ko inaasahan na nakatulog pa si Guan sa laban. Gvan, pakiusap, gamitin mo ulit ang iyong tabak, tapusin mo siya. Bumalik ka sa pamilya Guan at maghalal kayo ng bagong martial saint. Ang bata, ang laki ng bunganga, nagbobola lang. Guan, pakiusap, gamitin mo ulit ang iyong tabak. Ang martial arts master, namatay ang martial arts master. Ano? Gamit lang ang isang patak ng pulang alak, pinatay niya ang martial arts master. Ang laking lakas ni Zhao Gongzi ngayon. Mukhang talagang malalagot siya. Kailan mo balak mag-apologize? TSK. Apologize. Aminado ako na mali ako sa'yo, pero kahit gaano kagaling sa martial arts. Taka lang din. Sa harap ng katotohanan, wala kang laban. Lumabas ka na Longyi. Kung mas maaga sana ako tinawag ni Zhao Xiao, hindi na sana umabot sa ganito. Nakita ko kanina, tinalo mo ang 3 martial arts master. May kunting lakas ka, pero iba na ang panahon ngayon. Ngayon kung gusto mo mabuhay. Depende ito. Gatling. Relax ka lang. Sigurado ka ba na gagamitin mo yung maliit na bagay laban sa akin? Maliit na bagay? Naniniwala ka ba na yung maliit na bagay na yan ay gagawa na? Butas-butas sa katawan mo? Longyi. Patayin mo siya. Mawawala na ang hadlang sa pagkuha ko sa Yi family. Pagkatapos, hati tayo sa assets ng Yi family. Ha ha ha. Bata, kung hindi mo ininsulto si Zhao Xiao, sa galing mo, pwedeng maging underling mo ako. Baka pa nga bigyan kita ng magandang posisyon. Pero dahil ininsulto mo si Zhao Xiao, pesensya na. Aray. Eri Kamekyo, ano pang hinihintay nyo? Patayin nyo siya.
Longyi. Anong ginawa mo kay Longyi? Wala akong kinalaman dyan, sila ang gumawa. Hindi ko may paliwanag. Mabubueltahan tayo ni Longyi, takbo. Malapit na maggabi, malapit na rin akong mag-out. May tatawagan ka pa ba? Bilisan mo. Hindi na ako tatawag ng iba. Aminado ako, ang galing mo talaga. Hindi takot sa bala. Pero, hindi ka rin beata ko sa bomba? Hindi ka ba talaga natatakot? Ngayon, lumuhod ka at punasan mo ang sapatos ko. Kung hindi, sisindihan ko na ito. Ipapadala ko kayo sa impyerno. Anong ginagawa mo? Umatras ka! Umatras ka! Naniniwala ka ba? Sisindihan ko na ito. Aray! Granada, punasan ang sapatos. Sa impyerno. Naiintindihan mo ba? Xiaoyi, alam kong nagkamali ako. Patawarin mo na ako. Kung gusto mong mabuhay, may tuntunin sa hanap buhay namin. May presyo ang bawat buhay, magtanong ka. Ganito, Xiaoyi, tungkol sa kontrata. Kasunduan ko dati sa pamilya Ye, pipirmahan ko na, ngayon na. Naiintindihan ko, ang proyektong ito. Ang pamilya Zhao ay hindi nakikita, kami. Ibibigay ng libre sa pamilya Ye. Sapat na yan para sa buhay mo, pero kanina kinuha ko. Granada mo at iniligtas ka pa ulit. Sige, dadagdagan ko pa ng 5 milyon ang puhunan. 10 milyon. Kalahati ng ari-arian ng pamilya Zhu ang gusto ko. Hindi pwede, Xiaoyi, kung malaman ng tatay ko. Papatayin niya ako. Sabihin mo, ang seguridad ng password ng Swiss Bank ng pamilya Zhu. Xiaoyi, hindi sa ayaw kong sabihin. Sabihin ko sa'yo, kailangan ng tatay ko. At ako pa mag-input, baka pwede, palitan mo. Palitan mo na lang ang kondisyon. Password. 5327, hindi, Xiaoyi. Kailangan pa rin ng tatay ko, at ako para mag-input. Kalahati ng seguridad ng password ng Swiss Bank, 5327. Salamat sa 1.5 bilyong puhunan, Ginoong Zhu. Hindi, Xiaoyi. Wag Montag nang lokohin ako. Swiss Bank, yan Na-withdraw na ang 1.5 bilyon. Paano mangyayari yan? Kahit ang pinakamagaling na hacker sa buong mundo, hindi makakukuha gamit ang kalahating password. Makukuha ang ganito kalaking pondo at ililipat ang ari-arian. Tapos na ang transaksyon, bayad at kalakal. Xiaoyi, pakiusap. Ibalik mo ang pera, kung hindi, ang tatay ko. Talagang papatayin ako. Tara na ate, uwi na tayo. Esan, Wala na. Tay, mahal na bagay, saan mo dinala ang pera? Kung hindi ka babalik ngayon, sisirain kita. Ate, pagod na ako, masahe mo naman ang balikat ko. Magaling ka, medyo kulang lang sa lakas. buti nga pinapayagan kitang masahihin. Ang dami mo pang reklamo. Ay, Anong nangyari sa'yo? kanina nasaktan ako. E di maghubad ka, tignan ko. Ate, kailan ka pa naging ganito ka-concern sa akin? Kasi kanina tinulungan mo ako, kaya gusto kitang pasalamatan. Ang pasasalamat, hindi lang yan sa salita. E ano pa bang gusto mo? Ete, Kuya Xiao, anong ginagawa niyo? Yun, kanina may pumasok na buhangin sa mata ko. Pinapahipan ko lang siya. Di ba? Ate, kanina sabi mo gagawa tayo ng mga bagay na pag-ibig. Yun, may trabaho pa ako sa opisina. Aalis na ako. Pinipilit ni nanay si Ate at Kuya Xiao na magkaanak. Pero ang ganda ng lagay ni Kuya Xiao, siguradong maraming babae ang gusto sa kanya. Kailangan kong subukan ang sincerity niya para kay Ed. Tatay, lahat, dahil kay Xiao Jiang. Nasira lahat ng plano ko dahil sa kanya, pati pera natin. Kinuha niya. Honey, nung nalaman ng nasa taas to,
Wala na silang pasensya sa atin. Anong gagawin natin ngayon? Buti na lang. May isa pa tayong huling pagkakataon. Yung tumatago sa pamilya Ye, nalaman na niya. Ang supplier ng Yi, pumayag silang makipagtulungan sa atin. Putulin ang supply ng materials ni Lin Qingyu. Pag huminto sa produksyon si Lin Qingyu, iyon ang pagkakataon. Makuha natin ang Yi Group. Ang ganda! Tatay, anong gagawin ko? Sigurado, alisin natin si Lin Qingyu. Ito ang pinakaligtas na paraan. Ngayon, ibibigay ko sa'yo lahat ng security ng bahay. Dapat mawala si Lin Qingyu. At SI shout yon. Huwag kang mag-alala tatay, di na ako mabibigo ngayon. Heto, Tikman Montag, Jung Ginawa Kong Stier Fried Kidney. Oh, si Kuya Chiao ang may responsibilidad sa safety natin. Kailangan niya ng masustansyang pagkain. Sige, ngayong gabi, siguradong poprotektahan kita. Kuya Xiao, Ito Rin Pampalakas. Ako, Yun. Ako, naisip ka ulang, Kuya Xiao. Ang hirap kasi ng ginagawa mo para protektahan kami araw-araw. Okay na, busog na ako, maliligo na ako. Busog na rin ako. Yun, hindi ako maliligo ha. Pupunta lang ako sa kwarto para magpahinga. Yun, ako rin. King Yue, ano ang nangyari? Hindi pan. Pagkatapos magmadali, sa tingin ko babae ni mali ang isang bagay. Hindi lamang mali ito. Hey, kumukuha siya ng shower. Ito ay isang magandang oras. King Yu kung bakit hindi ka pumunta. Dapat pagkatapos ay linisin ko ang mga pinggan at pumunta. Hindi mo kailangang magkaroon ng ina. Ito ay isang bagay ng pagkakaroon ng mga anak. Pumunta. Halika. Ito na. Kaya maraming loins ay hindi para sa iyo na kumain para sa wala. Gusto kong magtamasa. Sissy. Brother Xiao, Hayaan mo akong tulungan ka sa scrub. Sa patay ng gabi, ako nakasira sa bathroom ng mga lalaki at nagbigay sa bawat isa sa isang bath. Sister Pano Kama. Sa gayon, sinabi ko kung bakit palagi ka. Hindi ito sa kwarto. Kumusta ka? Hindi mo masasabin. Ikaw talaga ay dumating upang mag-uros ang aking likod. Sister-in-law, malinaw mong ginawa ito sa layunin. Naisip ko talaga na tapo. May 4 na banyo sa bahay. Bakit mo ako pumili? Walang tubig sa aking kwarto. Walang abnormalidad para sa panahon. Ang plano ng pangangaso ay maaring ipatupad ng normal bukas. Ang pamilya ni Hukom Zhao ay sumali sa pamilya ni bagong binuo ang bagong supplier ng enerhiya ng gasin upang maputukan ang supply ng mga hilaw na materyales upang bumalik ang isang malaking halaga ng mga likido na pinsala sa lumunan na. At ang pamilya Zhao ay napakahira. Tila nakakakuha ng isang bagay sa grupo ng Yes. Ang pamilya Zhu ay napakawalang kabuluhan tungkol sa bagay na ito. Marahil mayroon itong kaugnayan sa asul ng pangalawang anak. Ang babae na ito ay magkakaroon ng 3 sakit ng ulo. Bukod pa, ang pamilya ni Zhao ay tila upang gumawa ng paglipat sa iyo at Miss Lin. Okay, naintindihan ko. May kagalakan sa kumpanya. Kailangan kong pumunta doon. Pupunta ako sa iyo. Ano ang gusto mong gawin? Ano ang gusto ko? Ako ang iyong bodyguard. Upang mapanatili ka ligtas.
Isang tao na nakasuot ng pagkakakilanlan ng isang katawang. Ang prey ay umalis sa ligtas na bahayan. Sister-in-law. Kung hindi namin masiyahan ang aming sarili kahapon, kami ay nandito ngayon. Maaari kang magpatuloy. Hindi mo kailangang tumingin sa akin lihim. Sino ang nakatitig sa'yo? Nag-iilusyon ka lang. Kahapon gabi hanggang doon na kami. Pero nakapigil pa rin. Gusto pero takot. Anong ginagawa mo? Anong sinasabi mo? Wala lang. Anong ginagawa mo? Ano ba to? Nasa gitna pa tayo ng kalsada. Ano ba iniisip mo? Zuking, ano ba balak nila? Patayin tayo. Paano nila ito magagawa? Ang lakas ng loob nila. Kumapit ka. Boss, tingnan mo sa ha. Si Chiao-chan at mga kasama niya yon. Baka pwede nating kausapin sila. Akala mo ba laro-laro lang ito? Patay tayo. Ano ginagawa mo? Huwag kang gagalaw. Liquid bomb yan, kailangan initin bago gamitin. Ano? Bomba. Relax, di yan sasabog hanggat di nahuhulog. Walang problema. Third place ako sa rally dati. Kumapit ka. Lalaki. Itulak Musia es Ayamsia Road, Dead End Yon. Di siya makakatakas. Jiangxia Road. May plano sila ah. Ay, tingnan mo sa harap. Mababangga tayo. Ha ha ha. Swerte K.O. Ngayon, hindi lang si Chiao-chan ang mahuhuli. Pati yung babae. Malaki ang panalo natin. Mababangga tayo. Ipikit mo mata mo. Ay, Bakit? DEPA humihinto? Bakit lalo pang bumibilis? Baka. Gusto nilang magpakamatay? ay. P Stern 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 I Stern 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 Stern. Naku, Young Master, Kalmahan Montag. Xiao Xian, Hinteryin Montag Akko. Daika Makakatakas. Sakai. Pwede bang dahan-dahan lang? Gusto mo bang himatayin ako? Kung gusto mong mahuli ni Zuking. At pahirapan araw-gabi, pwede akong magpabagal. Teka. Ay, Talagang mas masarap ang mainit na tsaa.
Hindi mo ba sinabi kanina na ito ay liquid bomb? Pasensya na. Baligtad ang hawak. Walang hiya ang lalaki. E-Corporation. Kuya o kuya, ano ba talaga ang iniwan mo dito? Kian, höfde kaon gayon. Pupunta ka ba mamaya. Liu Defei, sinabi ko na sa'yo ng maraming bises. Huwag mo akong tawaging Kian. Wala tayong anumang relasyon noon. At hindi magkakaroon, hindi kita gusto. Paano naman walang relasyon? Ikaf ang HR head. May mga tao kang pinamumunuan, ako naman ang security head. May mga tao rin akong pinamumunuan, bagay na bagay tayo. Boss Lin, kamusta? Handa na ba ang meeting? Handa na, ang raw material supplier na si Boss Lee ay personal na sasali sa meeting. Sige, pupunta ako sa meeting. Hanapan mo siya ng pwesto para tumambay. Hoy, tumigil ka. Walang kinalaman, bawal pumasok sa E-Corporation. Ako ang personal na bodyguard ni Boss Ye. Kasama namin ang 4 na magkakapatid na Longhu, ang seguridad ni Boss Lin. Huwag kang mag-alala, umuwi ka na. Hoy! Ito ang kasintahan ko. Pwede na ba akong umalis ngayon? Sigish, humanap ka ng sarili mong pwesto para tumambay. Sa tingin ko, maganda ang lugar na ito. Paano ka nakapasok? Lumabas ka. Kailangan kong protektahan si Linkinyo. Dito pinakamalapit sa meeting room, ayaw mo bang may mangyari sa kanya? Pakawalan Montag muna ako. Isang kape. Kanina pa sinabi niyang kasintahan ko siya. Ngayon sinaktan pa ako. Wala ba akong dignidad? Pangalawa, mas mabuti kung hindi ka magtatago ng napakatago. Bakit siya biglang naging ganito ka-authoritarian? Kuya, nakita ko mismo, yung lalaki at si ate. Pumasok sa opisina ng magkasama. Mangahas kang galawin ang babae ko. Boy, ako si Liu Defei. Ngayon ko lang ituturo sa'yo kung paano maging tao. Tara. Naghanap na ako sa buong building. Bakit wala man lang clue? Heto, Kape Montag. May asukal, palitan mo. Chiao-chan, huwag kang masyadong magmalabis. Galit na galit ako ngayon. Huwag mong pag-initin ang ulo ko. Kian, kanina. Ano NG ginagawa ninyo? Hindi ba halata kanina? Lalaki, bitawan mo siya. Sinong nagpahintulo sa'yo na hawakan ang babae ko? Babae niya. Chiao-chan, huwag kang magkamali. Nanliligaw lang siya sa akin. Ay. Sip-sip. Lalaki, hindi ako sip-sip. Ako ang nanliligaw kay Kian. Sino ka ba? Hindi ba sinabi kanina? Kasintahan ko siya. Kian, ito. Anong nangyayari? Bakit ganyan na lang ang test mo? Kian, kung papayag ka is aakin. At putulin ang relasyon mo sa kanya, pwede kong isipin na walang nangyari. Liu Defei, hindi ako girlfriend Montag. At wala akong pinangako sa'yo, wala kang karapatan na pilitin ako. Kahit kasintahan ko siya, wala kang kinalaman. Alam ko, tiyak pinilit ka ng lalaking ito. Mga tropa. Sugurin natin. Ayokong magalit talaga, umalis na kayo. Ayaw kong maniwala, kahit pagbugin mo ako. Pilit ka pa rin. Kian, kasama Montag ang isang trader. Ang sip-sip mo talaga.
Tingnan mo, sobrang devoted. Bigyan mo na lang ng chance. Liu Defei, hindi niya ako pinilit. Gusto ko ng ganitong lalaki, mas gusto ko pa maging kasintahan niya. Kung Ikaf naman. Kalimutan mo na. Hindi. Pwede. Ako na lang ang kikilos. Ha, dito? Ikaf? Ano na iniisip mo? Hanapin natin. Ang babaeng si Lin Qingyu. Tapos na tayo, huwag mo na akong buluhin. Break na tayo. Xiaotian. Sino? Bakit ka pumunta sa opisina ko? Huwag mo na hanapin ang mga supplier mo. Prometheum, di ba? Ako na lang ang bahala sa problema mo. Paano mo nalaman? Hindi mo na kailangang malaman. Gusto ko lang malaman sino talaga. Ang ganitong uri ng bagong enerhiya at bakit nyo kailangan. Ang elementong Prometheum, mahigpit ang kontrol ng mga bansa dito. Ang Zhu family ay nagbabalak laban sa Ye family dahil dito, di ba? Hindi ko alam. Ang result na ito, binigay sa akin ng biyanan ko. Ang matandang babae. Lene. Interesting. Ay naku, wala akong oras para makipagtsikahan sa'yo. Ngayon, si Boss Lee ay nasa isang business conference. Kailangan kong mamadali para makipag-usap sa kanya ng harapan. Kung wala tayong produkto, mawawasak ang buong Ye family. Ang babaeng ito. Magpadala ng 1 toneladang Prometheum sa Longsheng kahit anong paraan. Kailangan kong makita ito sa loob ng araw na ito. Sundin ang utos ng hukom. Boss Lee. Kapag na-secure na natin ang e-group, hindi ka mawawalan ng benepisyo. Huwag kang mag-alala, Boss Zhao. Sa buong Longcheng, sa buong Jiangnan Province. Ako lang ang makakakuha ng material na ito. Basta. Kung hindi ko ilalabas, ang buong e-group ay magiging sayo na. Parang nasa bulsa Montag na lang. Ay naku. Kapag na-secure na natin ang e-group, Tingnan natin kung paano mabubuhay si Xiao Chen. Lin Qingyu. AME, paano siya nagpapakasanto sa hap ko? Boss Lee. Dumating na sila. Ay naku, Boss Lin, bakit ka nandito? Boss Lee, ang batch na ito. Mahalaga para sa kaligtasan ng Ye family. Hindi mo pwedeng patuloy na. Huwag mong ipitin ang material. Sige, magpresyo ka. Kahit magkano, kaya kong bayaran. Kung hindi lang dahil sa kaligtasan ng inyong Ye family. Bakit kaya ipipit ni Boss Lee? Zhu King. Boss Lee, kayo pala ang... Boss Lee, wala na bang kahit konting pag-asa para makipag-usap? Ay naku, nahihirapan din ako. Si Boss Zhao at ang grupo niya. Ay may malaking sincerity. Pinangako nila sa akin na, kapag oras na, ibibigay sa akin ang kalahati ng shares ng e-group. Boss Lee, nasa akin pa ang G-Group ngayon. Mga puro pangako lang ang mga yan. Kung pumayag si Boss Lee? Nangyari nanga, di ba? Haha. Alam mo na dapat ang penalty fee. Sapat yan para pantayan ang buong e-group. Kaya pala nakipag-collaborate kayo sa akin noon. Para lang sa araw na to. HMP, siempre. Yun. Di ba raw siya magaling makipag-away? Ngayon, sabihin mo sa akin. Magaling makipag-away? May silbi PABA yun, Boss Lin? Kung gusto mong pakawalan ko ang raw materials, pwede naman. Pero kailangan mong sumang-ayon sa dalawang maliit na kondisyon. Boss Lee, ano po yun? Ang una, ikaw Boss Lin. Gaya na napagkasunduan ni Boss Zhao sa akin. Ibigay mo sa akin ang kalahati ng shares mo. Ang pangalawa, katulad ni Zhao Xiao, gusto ko ring matikman ang lasa ng Ice Beauty na, 2. Haha. Aray, ang KMKO. Nabali. Ang ganitong pata ng baboy dapat putulin. Na pala.
Malamig na tong tsa, painitin mo. Ha? Ako na lang ang bahala. Nga pala, noon ang sinabi mong may paraan kang makakuha ng raw materials. Totoo ba yon? Lin King Yu, business va ito. Nakadepende sa background, sa connections. Ang element na ito, mula sa bihirang Orth. Alam mo ba, 3 lang ang producer sa buong mundo. Ay si Boss Lee, ilang gramo lang ang nakukuha niya. Sa isang basis, siya ay isang ligaw na tao. Paano niya makukuha? Magkano kaya ang makukuha niya? 100 gramo. Magkano ang kailangan mo? 150 gramo. Sakto lang siguro. Kaya mo talagang makuha. Sapat na siguro yan para sa'yo. Boss Lin, huwag kang maniwala sa kanya. Sabihin ko na sa iyo ang totoo. Yung 3 malalaking producer. Nasa teritoryo ng judge. Alam mo ba kung sino ang judge? Kahit malalaking bansa tulad ng Amerika, France, at Britain, ay langang sumunod sa kanya. Ang nakukuha kong 100 gramo bawat buwan. Dahil lang sa bayaw ko, malapit na tauhan ng judge. Pinutol mo ang kamay ko. Wala kang makukuhang kahit 1 gramo. Ah, so kasama pala ang cook bilang malapit na tauhan? Ano ang ibig mong sabihin? Paano mo nalaman? Ate, maglaro tayo ng isang laro. 3 snap ng mga daliri ko. Kung madadala ang mga gamit, pupunta ka sa kwarto ko mamayang gabi. Anong oras na? Bakit ganyan pa rin ang iniisip mo? Gusto mo ba o hindi? Sige na. Wala kaming oras para magsayang ng panahon sa inyo. 1 snap lang at dadating ang gamit? Akala mo ba ikaw ang hukong? 1 salita lang para magdesisyon sa buhay ng tao. Ngayon, hindi lang ang pamilya Ye ang mananatili. Kailangan din kayong manatili. Tawagin lahat ng tao. Gusto kong, 3. ano nangyayari? Pinakamataas na antas ng air raid alarm? Baka ba inatake tayo ng kalaban? Sa utos ng hukom, espesyal na paghahatid ng 1 toneladang rare element. Imposible. Peking Peke ito. Sir, Pakizuri po, isang tonelada. Buksan para makita ni ate. Ah, Totoo nga. Si Ocean, paano mo nagawa ito? Hoy, huwag kayong magtulakan, baka mabasag ang baso ko. Hindi ba't ito ay binibili ng gramo? Sabi noong nakaraang taon. 3 taong negosasyon ng militar ng Amerika para lang makabili ng 1 kilo. Kanina, sinabi ng tao na utos ng hukom. Anong hukom? Bakit hindi ko narinig ito dati? Siege. Ang galing mong talaga, Xiao Xiang. Ang galing mong bodyguard. Sir, na-deliver na po ang gamit. Palam. Hoy, paano kayo nakapasok? Pinayagan kami ng air traffic control ng China at tumasok sa pamamagitan ng bomber airdrop. Sakto, may bagong trabaho ako para sa'yo. Halika, Opo. CJ. Terra. Oy, bata. Kahit hindi ko alam kung paano mo, nakipagtransaksyon sa hukom. Tapos na ang transaksyon, usap tayo tungkol sa atin. Kung hindi ka kayang talunin sa negosyo, edi, Papatayin na lang kita. tawagin ang mga tao. Hoy, tahimik. Sa mga nakaraang taon, ang pamilya Zhu ay nagnakaw ng maraming pera, di ba? Anong ginawa mo, Banso? Kanina lang, direkta pinuntahan ng Financial Bureau ng Amerika ang Swiss Bank para kunin. Lahat hindi ating ari-arian. Ngayon, ang pamilya Zhou ay wala na kahit 1 kusing. Tapos na. Buti na lang wala akong ugali mag-ipon sa ibang bansa. 1 anak na babae lang na nag-aral sa Inglaterra. Buvisit. Sinong niloko Montag? Na-expel ang anak natin at kinansel pa ang British citizenship niya. Hindi na makakauwi ngayon at multa pa tayo ng bilyon-bilyon bago nila pakawalan. Gago! Anong ginawa mo sa anak ko? Ah,
Hindi pinapayagan ng Daxia ang dual citizenship, hindi mo ba alam? Yung bayaw mo, hindi ba close kay Judge? 10 bilyon. Hindi naman kalakihan yan. Ano? Sapat na ba ito? Sobra-sobra na. 3 lungsod pa ang kayang gastusan ng Ye family. Oh. Na pala, bilisan mo ang ransom. Walang pakundangan yung mga yan. Pag na-late, talagang papatay nila. Ayokong may gumalaw nito. Papuntahin ko ang tao para kunin. Ikaf, A. Tay, ano na gagawin natin? Patayin natin. Isama mo lahat. Kukontakin ko agad ang taas. Papahiran natin ng SEY. Harry Young Nasa Yi family. Kikilos din. Talagang gigipitin natin sila. Alam na. Isama mo lahat. Sumama kayong lahat sa akin. Si Ocean, may baril siya. Ah, Gago. Walang tumama. Tuloy lang ang pagpapaputo. Putukan Montag. Sumama ka sa akin. Hindi na sila makakatakas. Zugot. ay. Anong ginagawa natin dito? Hindi na tayo makakatakas mamaya. Habang hindi pa sila nakakaakyat, takbo na tayo. Takbo. Huli na. Takbo na. Bakit hindi ka na tumatakbo? Sasama na ako sa inyo. Pakawalan mo siya. Ikaw gusto ko, siya gusto ko rin. Gagawin kong impyerno ang buhay niya. Sigurado ka bang mahuhuli mo ako? Huwag kang magpanggap dito. Kayong mga sugod. Ah, Talon. Bakit hindi ka na tumatalon? Hindi ba astig? Bakit ayaw mong umatras? Kapag nawala ka na, makukuha namin ang bagay na gusto namin sa itaas. At wala nang hadlang pagdating ng panahon. Wala nang anumang hadlang. Anong bagay sa itaas? Gusto kong malaman. Bumaba ka at makipagkita kay Heads. Sige, sa susunod na may oras ako, tatanungin kita ulit. Ngayon, nandito ang hipag ko, hindi maginhawa, bye. ah. HMP. Ha 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 ha. SA Vacas. Oy. Paano possible? Ah, Shoution. Isuot mo ang damit. umikot ka. Nakatakas na naman siya, boss. Huwag mong kalimutan, nandiyan pa rin ang taong inilagay ng nasa itaas. HMP. Tama ka. Basta kumilos lang ang nasa itaas. Xiao Xian, wala kang takas, tayo na.
Anong ginagawa mo? Hindi pa ako nakakapagbihis ng maayos. Kung maghihintay ka pa ng konti, darating na sila. Pumunta tayo sa Hot Spring Resort. Nandyan din si Sisi. Nag-aalala ako baka inatake na rin siya ng pamilya Zhu. Yeah. Hoy tatay, nandito na sa Longcheng ang nasa itaas. Umuwi ka na agad. Ang natitira, bahala na ang taong nakatago sa pamilya ye. Sige. Uwi na akon gayon. Alis. Hipag, Kuya Xiao, bakit kayo nandito? Sisi, nakita mo ba ang... Ano ba yan? Ah, wala, ako lang ang nandito. Ah, nga pala. Hipag. Gusto niyo bang bumaba at maligo ng konti? Ang sarap dito. Pumupunta ako dito linggo-linggo. Dele, bawasan mo ang ingay, baka marinig ng isang lalaki. At hindi maganda ang mangyayari. Si Ocean, umakyat ka dito. Nasa baba pa si Sisi. Anong ginagawa? Anong ginagawa nyo? Si Ocean, ang cute mo. HMP. Ngayon, tingnan natin kung tatlo ka. Ngayon, tingnan natin kung tatlo ka. Hindi ito makatuwiran. Ak. Kasalanan mo ito. Kaya ngayon masakit ako maglakad. Eh di karga ko kayo papasok. Sisi. Ay hindi, huwag mong pabayaan siyang makinabang. Naalala ko tuloy. Ay si Ocean, bitawan mo ako. Si Ocean, bitawan mo ako. Ibaba mo ako. Avish, pwede bang dahan-dahan? Hindi ba't ikaw ang nagpumilit bumaba? Tiate. Sayaolu. Kakaiba, oras na ito para kay Xiaolu. Hindi ba dapat nasa bahay naglilinis? Nasaan na siya? Narito na ako. Lynn, ano po? Ang kailangan ninyong tulong? Maaari kang makatulong sa amin upang makahanap ng 2 bote ng safflower langis. Ah, Siege. Pwe, matandang manyak. Ay, ang sakit. Mr. Xiao. Ano ito? Kailangan mo din ng safflower langis. Gusto mo, tulungan kita magpahid? Mr. Xiao, ako, wala naman akong sugat. Bakit ka o kailangan? Ano ito? Mr. Xiao, ano ang ginagawa montag? Tingnan mo, sabi ko sa'yo kailangan mo. Salamat sa pagmamalasakit, Emar Chiao. Noong nakaraan lang ay, nahulog ako, gagaling din agad, okay lang. Ah, ganun pala. Pero magaling ang kamay ko. Sigurado ka bang ayaw mo ng tulong ko? Hindi na, salamat Emar Chiao. Sige, sayang naman. Mr. Xiao, ano ang ginagawa mo rito? Hindi ba dapat ako ang nagtatanong sa'yo? Hindi mo ba pinadala sa kanila ang safflower oil? Bakit napunta ka rito? Ah nga, nakalimutan ko, pupunta na ako ngayon. Huwag kang magkunwari, tayo lang dalawa rito. Emar Chiao, anong pagkunwari?
Hindi ko maintindihan. Ano ba ang nagmamadali? Talagang isa kang mailap na pusa, ano? Hanapin si San. Ang cute, papatayin kita. Ngayon pwede na tayong mag-usap ng maayos, di ba? Ano ba talaga ang hinahanap ninyo? Sino ba talaga ang nasa likod ninyo? Sa tingin ko, sa kakayahan mo, hindi ka dapat kontrolado ng pamilya Zhou. Di ba? Wala pa bang balita? Vala pa, Xushe. Patayin mo na ako. Hindi ako magsasabi ng kahit isang salita. Maganda, may tibay ka. Ano sa palagay mo kung sasabihin ko sa kanila? Na tinalikuran mo sila at sumama sa akin? Mukhang takot ka sa kanilang mga pamamaraan, eh di ganito na lang. Huvak. Eh di sabihin mo, Napilitan lang ako. Ginamit nila ang aking mga magulang para takutin ako. Kung malalaman nila na tinalikuran ko sila, papatayin nila ang aking mga magulang. Pakiusap, patawarin mo ako. pasensya na, ang inyong buhay ay wala akong pakialam. Pero kung hindi mo sasabihin, sino ang makakaalam na tinalikuran mo sila? Para sa isang blueprint ang hinahanap nila, ang blueprint na yon ay alam lang ng matandang babae ng pamilya Yi. Kaya ang orihinal naming plano ay alisin ang lahat ng miyembro ng pamilya Yi, maliban sa matandang babae. Ang pamilya Zhao ay tao rin yon. Iba ang kanilang plano. Sakupin ang pamilya Yi, kunin ang blueprint. Sino ba talaga Sean? Ano ba ang blueprint? Hindi ko alam. Lanan. Hindi. Pakyos up. Talagang wala akong alam. Tumatawag lang sila kapag may trabaho. Wala na akong ibang alam. Mukhang talagang hindi alam. Blueprint. Baka ito ay... Hindi ko alam, itong resipe ay binigay sa akin ni Lola. Mukhang. Hindi ordinaryo ang resipe na ito. Basta huwag kang magpadala ng mensahe. Pwede. Ano ang pwedeng gawin? Pwede kitang samahan. Ngayon, pwedeng kalagan mo na ako. Ano na ba ang relasyon natin ngayon? Bihag mo lang ako, wala nang iba. Walang hiya, kaya pala siya at yung mga babae. Hindi malinaw ang relasyon. Ano na ang nangyari? Nabigo ang pagpatay. Bobby, padadalhan ko ng tulong ang pamilya Zhao para sa iyo. Kung mabigo ka ulit, patay na ang magulang mo. Hoy, bantayan mo ang galaw ng pamilya Zhou. May gagawin sila sa mga susunod na araw. Alamin kung sino ang nasa likod ng pamilya Zhou. Siege. Isa pa. Alamin kung nasaan ang magulang ni Zhao Xiaolu. At iligtas sila. Siege. Huwag kang magkamali, ayoko lang makita na ang aking bihag ay pinagbantaan. At saka, tatalikuran mo ako. Kung talagang maliligtas mo ang magulang ko, habang buhay akong magiging sayo. Anak, itong bagay na iniwan mo. Titiyakin kong mapapanatili ko. Sabihin mo. Ano ang iniwan ni pangalawa? Ang nagtatanong ngayon ay ang hukom. Hukom, Sieg Xiaofeng. Ay talagang nag-iwan ng isang bagay, ito ang pinaka-advance, na blueprint ng panggatong sa buong mundo.
Yung bagong panggatong na pinag-aralan ng pamilya niyo. Hindi, simpleng version lang yun. Ang kumpletong formula ay makakapagpaunlad ng teknolohiya at industriya ng Dacia ng 20 taon sa unahan. 20 taon. Kuya, talagang nagtago ka ng lihim ah. Sabihin mo, paano ito ginawa at nasaan ngayon? Ano ang balak ninyong gawin dito? Pasensya na, hindi ko masasabi. Maliban na lang kung ikaw at si Kinyo ay magbibigay ng supling sa pamilya eh. Nagkakondisyon ka sa akin. Kung hindi matutupad ang kondisyong ito, kahit mamatay ako dito ngayon, hindi ako magsasalita ng kahit isang salita. Sasabihin ko lang sa iyo, si Xiao Feng ay namatay para sa Dacia. Pangalawa ay aking kapatid sa dugo. Paano ko kayo sasaktan? Pangalawa, kung talagang namatay ka para sa Dacia, bakit mo ito itinago sa akin? Napakalaking kawalan ng tiwala sa akin, ang iyong kapatid sa dugo. Ngunit kung ang iyong ina ay nagsisinungaling at may masamang balak, ako ay mapipilitang sumuway sa aking pangako. Nagbago ang sitwasyon, maaga ang plano. Tatay, ginamit ko na ang token ni Tsu Xiao. Humingi ng tulong sa 3 top tier na hitman. Papunta na sila. Sa likod ni Tsu Xiao ay ang Amerika. Gamit ang token na ito, maaari niyang tawagin ang pinakamahusay na hitman sa buong mundo. Kahit isa lang, ay sapat para patayin ang bodyguard na iyon. Pero bago iyon, ipaalam muna natin sa pamilya Chu na ang kanilang mahal na anak na babae, si Chu Yi, ay nasa bahay ng pamilya Ye para sunduin nila. Baka kasi masaktan siya nang hindi sinasadya. Magkakaroon ng problema. Sige, tatawagan ko na ang pamilya Chu. Hukom. Gumamit ang pamilya Zhao ng isang espesyal na token para tawagin ang mga hitman sa buong mundo. 3 top tier na hitman na ang naipadala. Pinag-aalan pa namin ang kanilang mga pagkakakilanlan. At ang pinagmulan ng token. Bilhin mo ito, tataas ito ng malaki. Impossible. Ang stock na ito, ilang buwan ko nang pinag-aaralan. Hindi ito tataas. Sige, kung tumaas ito ng 1%, maghuhubad ka ng isang damit. Paano kung hindi ito tumaas? Hiray, kung hindi ito tumaas. Ang laro natin sa trade fair. Hindi mo na kailangang tuparin. Manang, maglaro tayo, 3 snap ng daliri. Kung makarating ang mga gamit, pupunta ka sa kwarto ko mamayang gabi. Anong oras na? Bakit ganyan pa ang iniisip mo? CJ, Sa loob ng 1 minuto, gusto kong makita ang stock ng Inshen Construction Company. Na doble ang pagtaas. Oo. Ayan, tignan mo, sarili mong desisyon ito. Hindi mo ako masisisi, may mga taong nawalan na naman ng magandang oportunidad. Ganoon ba? Alaynan, Ngayon, imposible, ang Yingsheng Construction ay nagsara na. Paano ito tataas? Ha? 1% na. Yenen, walang daya. Ito, swerte mo lang. Hindi na ito tataas pa. Tumaas na naman. CJ,
Tumaas na naman. Doble na ngayon. Wala ka ng damit na maisusuot. Ano na ang gagawin? Nagdaya ka ba? Bodyguard lang ako, wala akong kakayahang mandaya. Si Ocean, anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Natalo ka na, oras na para ibigay ang premyo ko. Aray, 8. Ang bango mo. aray. Lalaki, maaga pa lang hindi natahimik. Eh ikaw naman ang nag-akit sa akin. Pwe, ako ay... bakit ka bumalik? Hindi ba't gabi ang mga flight ngayong mga araw? King Yue, alis na ako. Aalis? Saan ka pupunta? Syempre Uvi. Tutuparin ang kasunduan. Sino ka? Ako si Chasheng, ang kuya niya. Ang pinuno ng pamilya Chu sa henerasyong ito. Ano pang hinihintay Montag? Bilisan mo, alis na. Gusto Montag bang gapusin kita para umuwi? Yi. Xiao. Xiaozian, alis na ako. Sige, ingat sa biyahe. Paalam. Hindi, bakit ganyan ang sinabi mo? Pamilya niya ang magdadala sa kanya pabalik. Wala akong magagawa bilang bodyguard. Usapang pamilya nila yan. Ikaw, King Yue, alam ka o talaga? Alam mo tuwing pumapasok ako sa kwarto niya. Narinig ko rin ang inyong dalawa kagabi sa kwarto. Alis na ako. Siya na ang sayo. SA Puso Montag, laro lang ba talaga ako? Ni hindi man lang ako karapat dapat sa isang salita ng pagpigil. Yi. Alam kong ayaw mong umalis ako, nasa puso mo pa rin. Ako. Sigurado akong ayaw mong mapangasawa ko ang iba. Tol, alam mo ba kung sino ang aming binibini? Umalis ka. Kung may utak ka, umalis ka na agad. Chui, nagtaksil ka sa pamilya. At nakipagkalokohan sa ibang lalaki. Kuya, ayokong maging kasangkapan sa arranged marriage ng pamilya. Gusto kong hanapin ang sarili kong kaligayahan. Pakiusap, patawarin mo na ako. Kapag ipinanganak ka sa pamilyang Chu, wala kang karapatan pumili. Tol, ang pamilya namin sa Beijing ay may pangalan. Kung may utak ka, umalis ka na at huwag ka nang magpakita. Sa harap niya, Gusto mo bang bumalik? Sabi niya ayaw niya, pwede ka nang umalis. hehe. Ay naku, hindi ka na makakaligtas. Walang patutunguhan. Tapos na ba? Tapos na. Tihi. Magaling ka talaga, bagay ka maging bodyguard. Pero payo ko sa'yo, siya ay miyembro ng pamilyang Chu. Hindi mo siya madadala. At hindi mo may isip kung gaano kalakas ang pamilya sa Beijing. Hindi siya taga-pamilyang Chu. Ano ang ibig mong sabihin? Sabihin mo sa mga tao sa Beijing. Ang bagong head ng pamilyang Chu ay si Chui. Ang ipapakasal sa labas ay si Chasheng. Ha ha ha. Naku Chui,
May sira ang utak niya. Alam Montag BA, ha? Sandali lang, may tatawag sa akin. Nakakatawa talaga. Hello Tito, ano ang problema? Chusheng. Nagdesisyon ang mga elders na alisin ang posisyon mo sa pamilya. Si Chui ang papalit, at ikaw ang ipapakasal sa binata ng pamilyang Chu. Ikaf. Sino ka talaga? Bodyguard lang nila. Naku. Bayaw, nagkamali ako. Pakiusap patawarin mo na ako. Hindi ko napipilitin si Yi. Ayaw ko na rin sa posisyon ng head. Pakiusap. Huwag mo akong ipakasal sa pamilyang Zhang. Ang lalaki sa pamilyang Zhang, bisexual yun. Kapag napunta ako doon, mas mabuti pang mamatay. Ano ang iniisip mo nung pinapakasal mo siya? Xiao-chan, paano mo nagawa ito? Ang galing mo talaga. Gaano ako kagaling, alam mo naman. Ngayong gabi, May sorpresa ako para sa'yo. CJ, Ginong Xiao. May kailangan daw po kayong kaibigan. tara na. Parang hindi maganda to. Naku King Yue, sabihin ka OSIO. Sige na. Sabihin mo, anong balita? May balita mula doon. Ginamit ng pamilya Zhao ang token niya. Nag-ipon ng 3 mamamatay tao. Isa ang kodenem na Anino. Isa ang kodenem na Multo. 10 kodenem na Lobo. Ito sina Anino at Multo. Misteryoso si Lobo, walang balita. Ang galing. May premyo rin ako para sa'yo. Xiaolu, nailigtas na kami ni Ginong Xiao. Huwag kang mag-alala. Xiaolu, sumama ka na lang kay Ginong Xiao. Huwag mo na kaming alalahanin. SA. Salamat. Ayoko ng pasalamat lang sa salita. Heto na ang sopas. Uminom ka na maraming sopas, busi tayo mamayang gabi. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Ate Yi, SA akin? Bata KPA, kein KNG Gulay. Hindi bagay sa'yo ang sopas. Lahat ba ay pumunta? Binata Su, lahat ng 3 mamamatay tao ay pumunta na. Si binatak sulang, grabe talaga si Xiao Xian. Magtatagumpay kaya ang 3 mamamatay tao na to? Parang palaka SA balong. Alam mo ba kung sino ang 3 mamamatay tao na to? Ang una, si Anino. Isang master ng ninjutsu mula sa silangan. Nakapatay ng isang emperador at nakaligtas. Ay, sira ba tong pinto? Bakit hindi makaipit? Ganun ba? Honey. Ano yun? Wala, sira ang pinto, kain na. Meron talagang mga taong naghahanap ng gulo. Ano ba ginagawa mo? Wala, masarap lang tong sopas. Talaga? Bigyan pa kita. Ang pangalawa, si Multo. Dati miyembro ng SEAL Team ng Amerika. Siya ang tanging 5-star general level na sniper sa buong mundo. Kaya niyang patayin ang kalaban kahit sa malayong distansya. Paang kumuha lang ng gamit sa bulsa. Walong haya. Ano na naman ang ginagawa mo?
May langaw. Siege, Kakain KBA? Tingnan natin kung paano mo kakainin ang explosive bullet na to. Ang kulit ng langaw ngayon ah. Ang pangatlo, may lahi ng werewolf mula sa Europa ayon sa alama. Kaya niyang maging werewolf. Isang gabi lang, wala ng buhay ang mahigit 30,000 tao sa 10 bayan ng England. Ay, ang cute ng aso. Hangal na babae, ako ay nobleng dugo ng lobo. Aso ang tawag mo sa akin? Walang dapat mabuhay. Mukhang stray dog to, sakto kailangan namin ng bantay. Pwede na to. Siege, mukhang gutom, tu, bigyan natin. NG pakain. Bigyan natin ng pagkain. Kung natapos na ang 3 killer, dapat hindi ka na makakapagtago kung sino man ang nag-utos sa kanila. Sa loob ng Great Xia, tanging ang 4 na pamilya sa kapital, Su, Chen, Sun, Song. Kung aso ka, maging mabuting aso ka. Kain ka na, maliit na aso. Ako ay lobo. Paano ako kakain ng tirang buto? Kainin mo yan. Ang bait Montag. Sushi, matagal na, tu. Wala pa ring balita mula sa 3. Baka nabigo sila? Akala mo ba katulad nila kayo? Ang pamilya Zhao na ang cute. Hayaan ang bala. Na lumipad pa ng konti. Chu Xiao, ilang oras nang lumilipad ang bala. Young Master, nawawala si na Shadow, Ghost Messenger at Wolf King. Ano? Kung kaya niyang tapusin ang 3, hindi ordinaryong bodyguard yan. Su Xiao, nasira ang base natin sa East Africa. Nasagip ang mga magulang ni Zhao Qiaolu. At base sa paan, paang Blackwater ang gumawa. Ngayon nagkakaugnay-ugnay na. Sushi. Ang ibig mong sabihin ay, Hindi kumilos si Zhao Xiaolu. Nabigo ang 3 killer. Iniligtas ng Blackwater Mercenary Group. Ang mga magulang ni Zhao Qiaolu. At may balita kamakailan na bumalik na sa bansa ang taong yon. Mukhang itong bodyguard. ang Zia. Hindi Sushi. Ang sinasabi mo ay, Ang leader in Blackwater Mercenary Group. Judge, ano? Wala siyang naging problema. Easy, nasa maling kondisyon lang ako noon, kung hindi, siya pa ang magmamakaawa. Oh, talaga? Subukan natin ulit. Kuya Xiao, sulit mo. Ate. Kuya Xiao, 8 KO. Sisi, huwag kang magkamali, kami ay. Ah, oo, kami ay yun ga. Sulat Montag. Sisi, huwag kang mag-overthink. Hala, Sisi. talagang magaling si Judge, 3 top killer. Ay hindi siya kayang talunin. Pero Judge, bumalik ka sa bansa. Para sa Yifeng Part 3, kung gusto mong malaman. Kunin mo yung bagay na yon, pumunta ka sa South Mountain Manor, Chu Family. Respeto, Chu Long. Su family. Hanapin si Lan. Gusto kong malaman kung ano ito, saan ito. Saan ito makukuha at ano ang gagawin dito. Sa ngayon, hindi na ako magtatago sa judge.
Ito ay formula ng new energy fuel na inaral ng Greccia Academy of Sciences sa loob ng 30 taon. Dati itong ninakaw ng mga taga-Amerika. Si Xiaofeng, sa ibabaw, ay deputy leader in Blackwater Mercenary Group. Pero sa totoo lang, miyembro siya ng Dragon Group ng Greccia. Nakuha niya ulit ang diagram na ito. Pero hinabol siya ng mga taga-Amerika. Itinago niya ang diagram na ito sa family encrypted computer system. At umalis hanggang sa dumating ka, saka ko nalaman na namatay na siya. Kaya pala hindi ko ito makita kahit saan sa family. Kuya, sa loob ng maraming taon, hindi ko nakilala ang totoong ikaw. Kahit mayembro si Xiaofeng ng Dragon Group, pero totoo ang pagkakaibigan niya sa iyo. Kaya kailangan kong siguraduhin na mag-iwan ka ng supling sa family. Bago ko sabihin sa iyo, una, natatakot ako na ang family ay maaring lipulin sa paghihiganti ng Amerika. Pangalawa, hindi ko alam kung gaano kahalaga sa iyo ang Greccia sa harap ng malaking tukso. Bakit hindi mo na lang ibigay kay Daxia? Nabisto na tayo ng mga Chu at iba pang Amerikano. Hindi na natin ito may hahatid. Kaya kailangan mo akong gawing pantaboy. Para lang maihatid ito. At ngayong pupuntahan ko si Sulong. Iyon na ang pinakamagandang pagkakataon para sa iyo. Tama. Ito siguro ang ideya ni Second Brother, siya talaga ang pinakamatalino dati. Sige, bihira lang akong maloko. Bigyan na natin ng kasiyahan si Second Brother. Judge. Dalhin mo ito. Ano ito? Bagamat ikaw ay judge, ipinagbabawal ang mga mersenaryo sa loob ng datsya. Mag-isa ka lang, dalhin mo ito. Kung sakaling wala ng ibang paraan, baka ito ang makapagligtas sa kamay ng mga Tsu. Pinatay si Second Brother dahil dito. Kung para lang mabuhay ay mawawala ito sa akin dito. Sasabunutan ako ni Second Brother sa langit. Isang sulong lang. Isang payaso. Master, samahan na kita. Hindi pa alam ni Tsulong na kasama na kita. Baka sakaling matulungan pa kita laban sa kanya. Hindi siya tanga noong nailigtas ang mga magulang mo. Alam na niya agad. Kung sakaling hindi ako makabalik, tawagan mo ang numerong ito, gagawin nila ang lahat. Para protektahan ka at ang mga kapatid natin. Simulan na ang operasyon. Young Master Xu. Ang pamilya Xu ay may isang matapang na supling. Salamat sa papuri, Judge. Ako Kazi. Matapang na talaga simula pagkabata. Ang matapang maaga ang kamatayan. Hahaha, huwag mo na akong alalahanin, Judge. Pero ang Judge ay Judge pa rin. Hindi mo lang sinira ang pamilya Zhao. Pinagbaling mo pa ang aking tauhan sa pamilya Ye. Ngayon, pati ang 3 masters ay natalo sa iyo. Walang kahirap-hirap. Hoy, Kyute, sinong nagpahintulot sa iyong magsalita ng ganyan kay Young Master Chu? Sinong nagpahintulot sa iyong magsalita ng ganyan kay Judge? Judge, magkano ang presyo para makuha ko ang formula? Alam mong hindi pera ang dahilan ko sa pagpunta rito. AMM, ito ang pumatay sa iyong second brother na si Yifeng. Bigay mo sa akin ang formula at kunin mo ang tao. Ang saan na inihain ni Judge ay talagang espesyal. Anong Judge? Wala kang kwenta. Ngayon na ang araw ng iyong kamatayan. Patayin. Ngayon, samahan mo na lang ang iyong pangalawang kuya pababa. Ikaf. Pasensya na, tapos na ang laro.
Ganitong klaseng kakayahan. Mukhang sinugod lang ang pangalawang kuya. Siya ang gumawa, ikaw ang nagplano. Ngayon, siya ang tatlo, ikaw naman. Xiaotian. Ikaw ang hukom, tama, pero sa ibang bansa yun. Nandito tayo sa Daxia. Kung Dragon ka, lumuhod ka. Kung Tigre ka, umupo ka. Patayin siya, 10 bilyon bawat isa. Hukom talaga ang hukom, nahawakan ako ng walang gamit, ang daming baril. 10,000 bala. Siguro. Ngayon, pwede mo nang dalhin ang ulo mo dito. Alam ko, hindi ka tatablan ng ordinaryong bala, pero Kahit ano kakagaling, takapi akin. Yung MG kanina, apetitsa lang yun. ang regalo ko sa iyo, malapit nang dumating. May natanggap akong mensahe, nalok ka na ng misil, boss. Pinakabagong misil ng Amerika, kahit isa lang. Sapat na para mamatay kang mapayapa. Hindi ka ba natatakot, masabog din ang formula na dala ko? Wala akong pakialam. Sirain mo na lang lahat, basta wala sa Dacia. Tapos na rin ang trabaho ko para sa Amerika. Talagang hayop ka. HMP. Hukom. Ngayon na, ipapadala kita sa impyerno para magtrabaho. Ksushe na avakania. Nakita ko, ano naman kung nahawakan? Remote control ito e. Ikaw, tingnan mo kung buhay pa siya, ako na. Ksushe, tatlo na siya, haha. Kahit misil, hindi ka mapatay, tao ka ba talaga? Ang pagkamatay ng pangalawang kuya, babayaran mo. Ha ha ha. Magpanggap ka pa sa akin. Hula ko, nasa limitasyon na ang katawan mo ngayon. Kahit gumalaw ng konti, hindi mo na kaya. Ngayon, pwede ka nang mag-iwan ng huling mensahe. Tama. Hindi mo ako mapapatay. Hindi. Nasa bingit ka na ng kamatayan. Bakit ka pa nagpapangga? Isang bala, buhay mo'y parang papel. 3 bises na pagsalba sa buhay. Ang galing mong hukom. Sayang, ngayon ang iyong buhay. Hindi mapagpapasyahan ng barya na ito. Pumunta ka sa 3. Itaas ang mga kamay, huwag gumalaw, itaas ang mga kamay. Siege. Kami ay mga opisyal ng batas ng Dacia. Si Tsulong. Sumuko ka. Umupo ka. Xiaotian. Xiaotian, okay ka lang? May sugat ka ba? Tingnan ko. Amo, okay ka lang? Kuya Xiao. Okay lang, hindi niya ako kayang saktan. Alam Montag na pala. Nadadalhin ko ang mga tao. Sa tingin mo, kung hindi ako kusang loob, sino ang makakapagplano sa akin? Mula nung unang hakbang ko sa bahay ng Yes. Lahat ng mensahe mo, alam ko. Naibigay mo na ang formula sa Daxia. Ang pag-arte ko ngayon ay para lang. Mahuli ang mga taksil sa pamilya tama ba? Bakit KPA nagrisk na pumunta? Ang pangalawa ko ay hindi lang kapatid. Kundi bayani na nag-alay ng buhay para sa lahat. Ngayon na wala na siya. Ako na ang bahala sa natitira niyang gawain. Kung para sa kapakanan ng bansa, handa akong mamatay. Hindi ako atras dahil sa panganib o kapalaran. Tama ang barya ko, di ba?
Tapos na ang misyon ko. Aalis na ako. Dito kayo. O sasama kayo sa akin. Kung saan ang asawa, doon ang puso. Hindi mo ba sinabi? Bago mamatay si Efeng, pinakasalan mo ako. Ako ay alipin ng aking amo. Nanay. Gusto kong sumama kay Kuya Chiao.